Magandang araw, ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa visual learner. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa visual learner. Partikular na sa challenges of being a visual learner. Kamakailan lang ay naibahagi ko na ang intrapersonal learner, naturalistic learner, verbal linguistic learner, interpersonal learner, at pati na rin ang spatial visual learner. Pero bilang balik-aral, ibabahagi ko muli ang mahalagang detalye. Kapag sinabing intrapersonal learner, ito ang mga individual na magaling mag-control ng emotion. Sila ay magaling din sa self-reflection. Kapag naman sinabi nating naturalistic learner, sila naman yung mga individual na mahilig sa outdoor activities. Sila ay magaling in terms of identifying different kinds and types of animals and plants, at sila ay matatawag bilang nature smart. Pag naman sinabi nating verbal linguistic learner, sila naman ang mga individual na magaling sa wordings. Kaya nilang sabihin into words yung kanilang thoughts. Sila ay mahilig sa poetry at journalism at matatawag silang word smart. Next naman ay interpersonal learner. Kapag sinabi nating interpersonal learner, ito ay kabaliktaran lamang ng intrapersonal learner. Ibig sabihin, itong mga interpersonal learner, sila ay mga individual na magaling makisalamuha, mahilig sa pakikipag-socialize, at sila ay tinatawag bilang people smart. At ang panlima naman ay tinatawag na spatial or visual learner. Ang mga individual na under ng spatial visual learner ay mga artistic at may talent sa photography, painting at sculpting. Ngayon, dadako na tayo sa challenges of being a visual learner. However, there are several challenges that the visual learners deal with. Una, you tend to lose focus when they are listening to lectures or reading books. Next, you tend to be less organized. Next, you might not be very talkative. Next, some equipment, tools, and props are required for visual learning. At panghuli, you get confused when you are involved in group discussions. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Challenges of being a visual learner. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!